Siguro na siguro, we will go there kasi mas marami silang babiyahe dito. Ikalawang pagdinig sa umano'y mga anomalya sa loob ng grupong Socorro Bayanihan Services Incorporated planong isagawa sa Surigao del Norte. Senior Aguila at 3 iba pa posibleng manatili sa Senado habang session break. Help them on their SSS and other incentives na pwede na nilang makuha kasi regular naman yung mga workers. So we'll help fast track with the national agencies. Mga empleyado ng nasunog na bodega sa Valenzuela City na mawawalan ng trabaho, tutulungan ng lokal na pamahalaan. Umiiwas tayo sa mga maiinit na salita, ngunit matibay ang ating pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas. Pilipinas hindi naghahanap ng away sa China kasunod ng pagbabaklas ng floating barrier sa Bao de Masinloc. Mabilis yung resolution and the Commission and Bank committed to resolve these cases before the October 30. Mga isinampang disqualification case sa mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections na nagsasagawa ng premature campaigning, planong madesisyonan ng COMELEC bago ang October 30. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Kinilala ng Estados Unidos ang ginawang pagtatanggol ng Pilipinas sa karapatan sa teritoryo nang tanggalin ang Chinese barrier sa Bajo de Masinloc. Muli ring iginiit ng Estados Unidos ang commitment nitong ipagtanggol ang kaalyado kapag may armadong pag-atake laban dito. Ito ang balita ni Rosalie Cos. As you saw earlier this week, the Philippine Coast Guard took a bold step in defending their own sovereignty by removing a floating barrier installed by the PRC Coast Guard near Scarborough Shoal. Pinuri ng Estados Unidos ang ginawa ng Pilipinas na pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ayon kay U.S. Deputy Assistant Secretary of Defense for South and Southeast Asia, Lindsey Ford, matinding hakbang ang ginawa ng Pilipinas nang tanggalin ang Chinese floating barriers sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ginawa ng U.S. official ang pahayag sa isang U.S. congressional hearing. Bukod dito, binigyang diin ng American official ang pananatili ng security commitments ng Washington sa Manila. Partikular na ang gagawing pagdepensa ng Amerika sa kaalyado sa isang armadong pag-atake kaugnay ng usapin sa West Philippine o South China Sea dispute. The department has been incredibly clear that when it comes to our treaty commitments to the Philippines, we believe an armed attack against Philippine armed forces, public vessels, aircraft apply to in the South China Sea. That includes the Philippine Coast Guard. And we have said repeatedly and will continue to say that we stand by those commitments absolutely. Dagdag pa nito, patuloy ang Estados Unidos sa pagpapaigting ng puwersa nito sa rehiyon. We are diversifying U.S. force posture to remain prepared for any crisis or contingency. That includes regular rotational deployments of U.S. P-8s and littoral combat ships with Singapore, and in the Philippines recently agreeing to 4 new enhanced defense cooperation sites that U.S. forces will have access to. Sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., tinanggal ng Philippine Coast Guard ang boya na inilagay ng China Coast Guard sa Bajo de Masinloc na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang magpulong ang legal cluster ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang pag-usapan ang case build-up laban sa China. Kaugnay ito sa paglalagay ng China ng floating barrier sa Bajo de Masinloc. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, inaasahang matatalakay dito kung anong reklamo at saan akmang isampa ito. Bukod sa Permanent Court of Arbitration, maaari din umano silang dumulog sa International Court of Justice. Gayunman, sinabi ng kalihim na posibleng sa PCA na lang ito isampa dahil meron na itong familiarity sa paghawak ng mga kaso kaugnay ng mga issue sa West Philippine Sea. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa paglalagay ng floating barrier ng China sa Bajo de Masinloc.
Ayon kay Pangulong Marcos, pangunahin pa rin na interes ng mga Pilipino ang kanyang isinusulong ng kanyang ipatanggal ang boya ng China. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Umiiwas tayo sa mga maiinit na salita, ngunit matibay ang ating pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas. Iniiwasan ng Pilipinas na lumikha ng anumang gulo sa West Philippine Sea. Ngunit binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi naman maaaring pabayaan na lang ang karapatan ng bansa sa riyon. Ito ang binigyan din ni Pangulong Marcos ng tanungin ukol sa ipinatanggal niyang floating barrier sa Scarborough Shoal. Ayon kay Pangulong Marcos, kung hindi tinanggal ng Philippine Coast Guard ang inilagay na boya ng China sa Bao de Masinloc, ay magdudulot ito ng malaking pagkalugi sa mga Pilipinong mangingisda. Kaya naman hindi niya siya papayag na basta harangan na lamang ito ng China. Nung pinutol yung tali, yung nakapasok na fisherman, nung araw na yun, nakahuli sila ng 164 tons na isda. So, sa isang araw pa lang yun. Yun ang nawawala sa ating mga fisherman. Kaya hindi naman pare na lalagyan ng barrier na gano'n. At maliwanag naman ay nasa loob ng Pilipinas yan. Ang Scarborough Shoal o Bao de Masinloc ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Batay na rin sa 2016 arbitral ruling, may karapatan ng Pilipinas na mangisda sa bahagi na ito ng karagatan ng bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Posibleng ituloy sa susunod na linggo ang investigasyon ng Senado sa umano'y kulto sa Surigao del Norte. Samantala, posibleng magtagal ng 1 buwan sa Senado sina Senyor Aguila at iba pang matataas na opisyal ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na pinakulong ng mga senador. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Siguro, we will go there kasi mas marami silang babiyahe dito. Alam mo na, hirap rin buhay yan, mamasahe pa pupunta dito. Plano ni Senator Ronald Bato de la Rosa na mismong sa Socorro, Surigao del Norte isagawa ang ikalawang pagdinig kaugnay ng mga alegasyon ng pang-aabuso sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na sinasabing kulto na pinamumunuan ni Jaren Scalario o mas kilala bilang Senyor Aguila. Anya, posibleng sa susunod na linggo itutuloy ang investigasyon batay sa mapag-uusapan nila ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros. Ang magkasamang komite ni Senators de la Rosa at Hontiveros na Senate Committees on Public Order and Dangerous Drugs at Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang dumidinig sa issue. Kasama sa gustong makita ng senador ang sinasabing White House ni na Senyor Aguila na puno umano ng mga armas. Yung White House sa mga armas hindi pa nakita. Kaya isa yan sa puntahan natin pero lilinisin na yan nila doon kung puntahan natin. Matapos ma-cite in contempt, ayon kay Senator De La Rosa, pag-uusapan pa ng komite kung hanggang kailan idedetine sina Senyor Aguila at 3 pang opisyal ng grupo. Pero may posibilidad anya na manatili sila dito sa Senado sa buong bakasyon ng mga mambabatas. Naka-session break ang Senado at Kamara simula September 30 hanggang November 5, 2023. Magbabalik sesyon ang mga mambabatas sa November 6, 2023. Pag maghihirin sa siguro, kung kinakailangan namin ang presensya nila, isasama namin sila. Pero kung hindi, maiwan sila dyan. Matapos ang unang pagdinig, kumbinsido sa ngayon si Senator De La Rosa na nagkaroon ng paglabag sa karapatan ng mga bata. Posible rin anyang may ibang personalidad na kumokontrol kay Senyor Aguila. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan na ng Philippine Space Agency kung paano makakapagbigay ng forecast sa posibleng puntahan ng polusyon sa hangin. Pangunahin na dito ang pagbibigay ng babala kung magkakaroon ng smog at kung saan mapapadpad ang asupre na inilalabas ng bulkan. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Yung sa mga tao, so malalaman nila kung magmamas ba sila on that day or kung okay lang ba na walang mask, lalo na kapag may respiratory problems sila. Gamit ang satellite ng Korea ay posibleng makapagbigay ng pagtaya ang Philippine Space Agency o PhilSA sa level ng polusyon sa hangin sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Ito ay sa pamamagitan ng Pan-Asia Partnership for Geospatial Air Pollution Information Project and the Pandora Asian Network o PAPGAPIPAN.
Sa loob ng 3 taon ay inaasahang matatapos na ang proyekto. Ang ginagawa po ng project ay sinusubukan po niyang i-forecast yung air quality gamit po yung GEM satellite, which is yung Korean satellite, pati po yung mga ground monitoring stations. Nitong Setyembre lang ay nakita ng PhilSA ang pagtaas ng level ng smog dito sa Metro Manila. Nakita sa satellite na tumaas ang aerosol optical depth na nangangahulugan ng naipong polusyon sa hangin. Kahit nitong panahon ng COVID-19 pandemic ay nakita rin sa satellite kung paano naman bumagsak ang polusyon. After nung nag-ease nung lockdown, tumataas na siya. Ibig sabihin, nagmo-move na yung mga tao. Tapos ngayon, recently, dito sa September, nakita nung satellite yung pag-peak nung aerosols nung second week ng September at nung itong weekend lang na nag-correspond dun sa smog sa Metro Manila. Ayon sa PhilSA, makikita rin sa satellite kung may bulkang sumabog at ang magiging direksyon ng asupre na ibinubuga nito. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa rin maibaba ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang Alert Level 3 sa Mayon Volcano. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, hindi pa nabawasan ang aktibidad ng bulkan na Batayan para maibaba ito sa Alert Level 2. Sa ngayon ay mayroon pa ring posibilidad na magkaroon ng pagsabog ang bulkang Mayon dahil sa paglalabas nito ng lava at pagkakaroon ng pyroclastic density current o yung paglalabas ng usok mula sa bunganga ng bulkan. Una, yung paghinto ng paglabas ng lava mula sa bulkan. As of last night, meron pa rin nilalabas na lava yung bulkan. And yung pangalawa, yung paghinto ng pyroclastic density current events. Formal nang naghain ng petitions for disqualification ang Commission on Elections o COMELEC Task Force Anti-EPAL laban sa mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections na maagang nangampanya. Target ng komisyon na madesisyonan ang mga kaso sa ikalawang linggo ng Oktubre. Ito ang balita ni Dante Amento. Let's start with the words of Chairman Garcia na hindi nagbibiro ang COMELEC sa pagpapatupad po ng election laws. 35 kaso o petition for disqualification ang inihain ng Commission on Elections o COMELEC sa pamamagitan ng kanilang Task Force Anti-EPAL sa Clerk of the Commission kaninang umaga. Ito ay initial na batch pa lamang at inaasahang masusundan sa mga darating na araw. Ang ground o dahilan ng kaso ay premature o maagang pangangampanya tulad ng paglalagay ng campaign posters, paggamit ng social media na hindi sakop ng campaign period. Pagkatapos na maihain ang kaso ay iraraffle ito kung aling dibisyon ng COMELEC ang hahawak sa kaso. Inaasahan na maglalabas ng summons ang Clerk of the Commission para sumagot ang mga inirereklamo sa loob ng 5 araw. That's Barangay Moto Proprio. The same shall be raffled into a division on Monday. That's our regular schedule of raffle, after which a summons shall be served to the respondent through email. Ayon sa COMELEC, gagawin nilang mabilis ang proseso ng pagresolba ng mga disqualification case. Bibigyan lamang nila ng 3 hanggang 5 araw yung mga kinasuhan para sumagot doon sa kaso. Mabilis yung resolution and the Commission and Bank committed to resolve these cases before the October 30 PSKE. Wala namang pong problema kasi they will be taking their names out of the list of candidates dahil manual elections naman tayo. Dagdag pa ni Chairman George Erwin Garcia, bago ang halalan sa October 30, inaasahang makapaglalabas na sila ng desisyon. Pwede na kami magdesisyon sa second week ng October. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, almost sure ako na may desisyon ng COMELEC bago mag-October 30. Bukod sa kasong disqualification, maaaring magsampa din ang COMELEC ng bukod na mga kasong kriminal sa korte. Kabilang sa parusa nito ay tuluyang pagtanggal ng karapatan na bumoto at tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handa na ang Philippine National Police para sa paparating na barangay at sangguniang kabataan elections sa Oktubre. Sa katunayan, nagsanay na rin sila ng mga pulis na posibleng maging Board of Election Inspector kung kinakailangan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Meron na po tayong na-train na around
1,849 na mga PNP personnel natin na pwede pong i-designate as Special Election Board of Inspectors, particularly dun sa mga areas na previously ay may mga naitala po tayo na medyo may security concern. Mayroon ang nakahandang Board of Election Inspector ang pambansang pulisya sakaling magkaproblema sa ilang lugar sa bansa sa panahon ng halalan. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Acting Chief, Police Colonel Jean Fajardo, halos 2,000 pulis ang handang maging BEI kung kinakailangan, lalo na sa mga lugar na mayroong mainit na labanan sa politika. Karamihan po sa ating mga na-train sir ay nandyan po sa bar. Kung matatandaan niyo po sir, hindi lang po itong election na to na inaasahan natin na maaaring kakailanganin po natin yung deployment ng mga pulis po nating na-train. Ay yung mga regions po na marami po tayong na-train, dyan po nga po sa Bangsamoro Autonomous Region, marami rin po tayong na-train sa Region 4A, sa Region 10 at sa Region 5 po. So these are the areas na in previous election po may mga pulis po tayong nag-serve na rin po as BEIs. Gayunman, ang COMELEC na rin aniya magdidesisyon kung ano-anong barangay sa bansa ang lalagyan ng pulis na BEI. Kaugnay nito, nakapagtala na rin ang PNP ng 51 suspected election-related incidents. 7 sa naturang bilang ang validated na mayroong kinalaman sa halalan. Doon naman po sa validated natin na 7, 4 po dyan ang shooting incidents, 1 po ang alarms and scandal, 1 abduction, 1 kidnapping. Out of the 7 validated incidents po ay 4 na po dyan ang nai-refer na po natin sa prosecutor's office, samantalang 3 pa po ang under investigation. Nasa 1,063 na rin ang naarestong lumabag sa gun ban, 1,000 dito ay pawang mga sibilyan. Nasa 654 naman ang nakumpiskang baril. 1,288 ang idiniposito para sa safekeeping at nasa 1,155 ang isinurrender. Paalala ng PNP sa publiko, iwasan ang pagbibitbit ng baril lalo na kung walang authorization galing sa COMELEC dahil iiral ang gun ban hanggang November 29, 2023. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na wala na ang floating barrier na inilagay ng Chinese Coast Guard sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal noong September 20. Ipinakita naman sa publiko ang angkla ng floating barrier na una nang tinanggal ng PCG na patunay umano na hindi gumagawa ng drama ang Pilipinas gaya ng paratang ng China tungkol sa issue. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, linawin natin, ang pinutol ba ng PCG nitong mga nakaraang araw ay angkla lamang nitong floating barrier? Tama ba? At kailan tinanggal ng Chinese Coast Guard ang inilagay nilang floating barriers? Tama, Rose. Angkla lamang yung pinutol ng PCG at hindi yung buong floating barrier. At isa lang doon sa 2 angkla ng floating barrier na nandoon sa bukana nitong Bajo de Masinloc. Hindi tinukoy ng Philippine Coast Guard kung kailan tinanggal ng China itong floating barrier na ito na ginawa ng pangharang sa ating mga kababayang Pilipinong mangingisda dyan sa Bajo de Masinloc. At isinagawa ng maritime domain flight ng PCG kahapon, nakita nila na wala na itong floating barrier nito. Kasama ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nagsagawa ng MDA flight ang Philippine Coast Guard kahapon ng umaga sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Dito, nakumpirma nila na tinanggal na ng Chinese Coast Guard ang floating barrier na inilagay ng mga ito noong September 20 bilang pangharang sa mga Pilipinong mangingisda para hindi makapasok sa loob ng lagoon. Probably you also want to hear whether there is still a presence of a floating barrier at the mouth of the entrance of Bajo de Masinloc. I would like to inform everyone that upon our verification for this particular MDA flight, there is no more floating barrier at the entrance of Bajo de Masinloc. Pero nananatili pa daw ang presensya ng 3 Chinese Coast Guard vessel, ang 2
nasa mismong loob ng lagoon. Samantalang nasa labas naman ng Bajo de Masinloc ang isang barko na nagpapatrolya. May isang Chinese Maritime Militia vessel din silang namataan sa lugar. Samantalang mayroon pa ring 2 fishing vessel ng mga Pilipinong mangingisda sa paligid ng bahura. Muli daw nakatanggap ang grupo ng 6 na radio challenges mula sa Chinese Coast Guard. Makailan lamang ay nagbigay ng direktiba ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa National Task Force for the West Philippine Sea na magsagawa ng special operation sa Bajo de Masinloc para tanggalin ang floating barrier dahil labag ito sa international law. What we did is we cut the anchor on the other end so that it will still be it will be widely open kasi papad pa rin yung barrier. And after the Chinese Coast Guard realized that there is no more anchor kung saan hindi niya na nahaharangan yung mouth ng Bajo de Masinloc, that's the time that they also recovered the entire floating barrier. Ipinakita rin ng PCG sa media ang angkla na kanilang tinanggal. Inaantay pa nila ang desisyon ng national government kung ano ang gagawin sa angkla. Kapag nakapaglagay daw muli ng floating barrier ang China sa lugar, muli pa rin nila itong tatanggalin ng PCG. Alinsunod na rin sa naunang utos ng Pangulo. On our side, I think what the President did in giving us instruction to remove the barrier is to show the Filipino people and also to show the world that the President is really sincere with his commitment that we're not going to surrender any square inch of our territory to any foreign power. Pinasinungalingan din ng PCG ang paratang ng China na gawa-gawa lamang ng Pilipinas ang issue sa Bajo de Masinloc. The mere fact na nasa atin ang anchor nila, tingin ko naman, hindi ako magpapabricate ng ganitong kalaking anchor. And the videos and the photos that we show the world is already a clear proof that we are not fabricating this story. Rose, muli na magsasagawa ng RORE mission ng pagpapatrolya ang Philippine Coast Guard dyan sa may US-Philippine Sea upang bantayan at pangalagaan ang ating mga bahura. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa'yo, Rose. Oo, Ryan, galing mismo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung direktiba na alisin ng PCG yung floating barrier dyan sa Scarborough Shoal. Ano naman ang direktiba ng Presidente sa PCG para maiwasang maulit na mangyari ang paglalagay ng boya sa Bajo de Masinloc na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas? Rose, hindi mapipigilan ang China kung ano ang gagawin nila doon. Pero ang PCG, isang malinaw sa kanila na dahil nga doon sa direktiba ng Pangulo, kapag naglagay muli ang China ng barrier doon, tatanggalin daw nila ulit ito. Alinsunod doon sa unang kautusan ng Pangulo. Dahil ayon sa PCG, naglalagay lamang itong Chinese Coast Guard ng mga barrier doon sa bukana ng Bajo de Masinloc kapag nakikita nila na dumarami yung mga mangingisdang Pilipino na pumupunta roon. Bagamat hanggang ngayon ay nakakapangisda pa naman yung ating mga kababayan dito sa paligid ng bahura. Pero hindi talaga sila nakakapasok hanggang ngayon doon sa loob mismo ng bahura. Dahil nananatiling nandoon sa loob pa rin itong mga Chinese Coast Guard, Rose. O Ryan, kanina sabi mismo ng PCG official, hindi gawa-gawa ng Pilipinas yung nakitang boya o floating barrier sa Scarborough Shoal. Ebidensya yan laban sa ginagawang aggressive actions ng China sa West Philippine Sea kung saan merong karapatan ng Pilipinas. Ano ang gagawin ng PCG dyan sa angkla na yan? Meron bang balak ang PCG na gawing isang matibay na ebidensya para may mga nagsasabi kasi na dapat magsampa ng kaso ang Pilipinas laban sa China? Rose, pagdating sa bagay na yan, ang national government ang National Task Force for the West Philippine Sea, ang PSA at ang DOJ na ang bahala. Basta ang PCG, nasa kanila lamang daw ito
kung ano ang ipag-uutos sa kanila ng national government, susunod lamang sila. Pero sa ngayon, mananatili lang sa kanila ito at kung ano ang magiging utos sa kanila, yun lamang ang kanilang gagawin. Bagamat nagre-recommenda lang sila sa National Task Force ng gagawin, pero nananatili na nasa DFA pa rin ang huling desisyon pagdating sa mga protesta ng Pilipinas laban sa China. Last na lang, Ryan, may balak ba ang PCG na paigtingin yung tinatawag nga nila na MADA o Maritime Domain Awareness Flight para magbantay laban sa mga ginagawa ng China sa ating teritoryo? Tama, Rose, paiigtingin nila ito, pero ang isa talaga sa kakulangan natin ay kulang tayo sa patrol vessel. Kaya kahit anong ginagawa natin pagpapahigting, dahil ilan lamang, tatatlo lamang ang ating patrol vessel at yung ating 44-hour vessel na galing sa Japan ay nasa 10 lamang yon. At yun lamang ang ginagamit nila na pagpapatrolya dito sa ating mga karagatan, sa lawak ng ating mga karagatan. Hindi lamang kasi itong West Philippine Sea ang kanilang binabantayan, maging yung ibang bahagi ng karagatan ng ating bansa ay kanilang binabantayan. Pero isa sa tinitiyak nila ay paiigtingin nila yung kanilang ginagawang pagpapatrolya dyan. Rose. Alright, maraming salamat. Ryan Lacanlale, nag-ulat ng live mula sa Manila. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents, ihahatid ni Maven Carizo mula sa Australia. Maven, dyan ba sa Australia, kumusta ang security situation? Meron din bang naitatalang gang violence dyan? Magandang gabi sa inyo dyan, Rosalie. Pagdating sa gang violence, mayroon ding ilang insidente ang nai-report sa iba't ibang parte ng Australia. Hindi lang dun sa mga adults, kundi kasama na yung mga kaso o charges kabilang ang mga minor de edad o mga teenagers. Meron ding mga naitatalang ulat tungkol sa mga savage attack kung tawagin o ito yung mga galing sa mga bikie gangs. Tuloy-tuloy pa rin ang special task force ng mga kapulisan tungkol dito. Sige, Maven, ihatid mo na ang mga balitang nakalap ng ating mga news team sa labas ng Pilipinas. Humingi ng tulong sa armed forces si Swedish Prime Minister Ulf Kristersson dahil sa patuloy na paglala ng gang violence sa bansa. Ito rin ay upang magabayan ang pulisya sa hindi pangkaraniwang krimen na nangyayari sa Sweden. Ito ang balita ni Azel Kaisip. Ipinatawag ni Swedish Prime Minister Ulf Kristersson ang armed forces ng bansa upang tumulong ang pulisya na makontrol ang gang violence sa bansa. Halos araw-araw ay may barilan at pagbubomba na nangyayari sa Sweden. Nakatakda ring makipagpulong si Prime Minister Kristersson ngayong araw sa Supreme Commander ng Armed Forces at sa National Police Commissioner. Bagamat hindi pa malinaw kung ano ang magiging papel ng mga sundalo, maaaring mag-take over ang mga ito sa proteksyon ng mga pulis upang makatutok ang mga ito sa crime fighting. Matagal nang kinakaharap ng Sweden ang gang violence, subalit hindi pangkaraniwan ang pagtaas ng shootings at bombing incidents ngayong Setyembre. Nasa 12 individual na ang nasawi, bunsod ng gun violence nito lamang buwan. Noong 2022, 60 tao ang nasawi dahil sa mga pamamaril sa Sweden, ang pinakamataas na bilang na nakarecord at inaasahang magiging katulad din ito ngayong taon o mas magiging mataas pa. Azel Kaisip, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Nanawagan ng reforma sa criminal justice system ng Estados Unidos ang United Nations Human Rights Council o UNHRC. Napag-alaman ng UNHRC ang pag-iral ng racism. Gayon din ang lantarang paglabag sa karapatang pantao ng mga bilanggo. Ayon sa report, pinagtrabaho sa isang Louisiana prison ang mga black people sa cotton field habang pinapanood sila ng mga white people na nakasabay na o nakasakay sa kabayo. Isa namang black person ang sinabing naka-isolate rin na sa loob ng 11 taon.
Ayon naman sa Federal Bureau of Prisons, sisiguraduhin nila ang kaligtasan at seguridad ng mga bilanggo, gayon din ang mga empleyado at ang publiko. Sa isang bagong nakuhang impormasyon ng Estados Unidos, minanipula umano ng China ang global media para sa pakinabang ng bansa nito. Batay rin sa ulat, gumagawa umano ang Beijing ng sarili nitong information ecosystem. Ito ang balita ni Daryl Angeles. It's a comprehensive look at how the PRC and the Communist Party of China attempt to distort the global information space to advance its geopolitical objectives. When you look at the pieces of the puzzle and you put it together, you see a breathtaking ambition on the part of the PRC to seek information dominance in key regions of the world. Batay sa ulat ng Estados Unidos, araw ng Huwebes, September 28, minamanipula umano ng China ang global media para sa sariling pakinabang nito. Banta ng Amerika, maaaring magkaroon ito ng malaking epekto sa pandaigdigang kalayaan sa pamamahayag. Sa pahayag din ng US Department of State, gumagastos umano ang Beijing ng mahigit $1 bilyong taon-taon sa manipulasyon ng impormasyon. This report draws on publicly available sources as well as new information to expose the PRC's tactics, techniques, and processes to pursue that objective. It describes how China, the People's Republic of China, has invested billions of dollars to construct a global information ecosystem to promote propaganda, censorship, and disinformation. Sa mga bagong nakuhang impormasyon ng gobyerno, sinabi ng State Department's Global Engagement Center na lumilikha ang China ng information ecosystem nito sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa foreign political elites at mga journalists. Namumuhunan din ito sa mga satellite network at mga serbisyo ng digital television na nagbibigay prioridad sa Chinese media content sa mga maunlad na rehiyon. Samantala, hindi kaagad tumugon ang embahada ng China sa Washington patungkol sa isyong ito. Daryl Angeles, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hinilala ng ilang siyentipiko sa Spain ang pinakamatandang sapatos sa Europe. Ito ay tinatayang nasa 6,000 years old. Nakita ito noong 19th century ng mga minero sa Cuevas de los Murciélagos o the Cave of the Bats sa Andalusia southwest ng Spain. Dahil sa makabagong technology, nakita rin ang ibang mga gamit na nakuha sa kuweba gaya ng mga basket at iba pang tools ang tinatayang nasa 9,000 years old na. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Maven Carizo. Magandang gabi. Hindi mabilis kumalat ang Nipah virus na sinasabing nagmumula sa fruit bat o isang uri ng paniki. Gayunman, ayon sa Department of Health, mabilis na mag-mutate o dumami ang Nipah virus. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Mahirap siyang kumalat sapagkat pag mataas po yung mortality rate o case mortality rate na tinatawag, namatay kaagad yung dinapuan niyan, hindi na po kakalat yung virus kasi patay na yung host. Hindi tulad ng COVID-19 na mabilis na kumakalat at naihahawa ng isang taong infected nito. Nilinaw ng Department of Health na hindi ganito ang karakter ng Nipah virus na kumakalat ngayon sa ilang lugar sa Kerala, India. Paliwanag ni Dr. Eric Tayag, ang tagapagsalita ng DOH, hindi basta kumakalat ang Nipah virus. Ito'y dahil masyadong mataas ang mortality rate ng naturang virus, kung saan mabilis na namamatay ang isang taong infected nito, kaya't hindi na niya magagawang makapanghawa pa. Gayunman, mabilis aniyang mag-mutate o magparami ang Nipah virus. Sa ngayon, wala pa rin naitatalang kaso ng Nipah virus sa Pilipinas. Sa kabila nito, sinabi ng DOH na hindi pa rin dapat magpakampante ang ating mga kababayan. Ayaw naman namin sabihin na ipagsawalang bahala ito sapagkat ang alam natin sa virus na to ay mabilis mag-mutate. So ang binabantayan natin ngayon ay animal to human lang ba transmission yan?
Ayon sa DOH, strikto nilang binabantayan ngayon ang kaso ng animal-human transmission kung sinasabing nakukuha ang Nipah virus sa mga fruit bat. Paliwanag ng DOH official, kapag nabulabog ang kinalalagyan ng mga paniki, may posibilidad silang dumapo sa ibang mga lugar kung saan maaari silang magkaroon ng close contact sa iba pang mga hayop, gaya ng baboy o kabayo, na kadalasan nakakasalamuha o kinakain ng mga tao. Muli namang nagpaalala ang kagawaran sa ating mga kababayan na huwag kumain ng mga double-dead na karne upang makaiwas sa anumang uri ng sakit o madapuan ng virus na maaaring makuha dito. Sa pangkalatan, huwag kayong kakain ng double-dead na karne. At yung mga nagkakatay po, ingat po kayo, lalo na kung yung tayo po nakakatayin nyo, ay hindi na po buhay, natagpuan na lang patay. So mag-ingat po kayo. At i-report nyo po kung may ganitong sitwasyon para yung bayi ay makapagsuri na kaagad. Sinasabing nasa 40 hanggang 75% ang mortality rate ng Nipah virus, kung saan mabilis nitong inaatake ang utak ng isang tao na maaari ring magresulta sa pagkasira ng iba pang mga organ. Nauna nang sinabi ng health expert na wala pang natutuklasang gamot o bakuna panlaban sa Nipah virus. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naibalik na ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang kanilang corporate website at member portal bandang alas 12 ng tanghali ngayong araw. Sa advisory ng PhilHealth, ipinababatid dito sa lahat na pwede na muling ma-access ng publiko ang kanilang online application systems, habang isusunod na ring maibalik ngayong araw ang kanilang e-claims system. Nauna nang hindi ma-access ang online system ng PhilHealth mula pa noong Biyernes matapos na mabiktima ng cyber attack dahil sa Medusa ransomware. Nangako ang lokal na pamahalaan na tutulungan ang nasa 100 empleyado ng nasunog na warehouse sa Valenzuela City na nagsimula pa kahapon. Ayon sa LGU, posibleng mawalan ang mga ito ng kabuhayan matapos na matupok ng apoy ang bodega kung saan sila nagtatrabaho. Sa ngayon, hindi pa rin napula ng mga bumbero ang apoy mula sa nasusunog na warehouse at patuloy na inaalam ang pinagmulan ng sunog. Ito ang balita ni Bernadette Tinoy. Help them on their SSS and other incentives na pwede na nilang makuha kasi regular naman yung mga workers. So we'll help fast track with the national agencies. Problemado ngayon ang nasa 100 mga empleyado ng nasusunog na warehouse sa Barangay Bagbagid sa Kanumbay East, Valenzuela City dahil mawawalan sila ng trabaho. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sa ngayon ay nakataas pa rin ang Task Force Bravo mula sa nasunog na bodega na nagsimula pa mula kahapon na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin lubusang natutupok ang apoy. Dahil dito wala ng trabahong babalikan ng mga empleyado ng Hector Trading Incorporated. Kaugnay nito, nakikipag-ugnay ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela City sa Department of Labor and Employment para matulungan ng mga ito na makakuha ng temporary allowance. Bukod dito, bibigyan rin sila ng food assistance at iba pang incentives. Habang nangako rin ang may-ari ng kumpanya na tutulungan ng kanilang mga empleyado. Samantala, posible lang pauwiin ng LGU ang mga residenteng pinalikas na naninirahan malapit sa nasusunog na bodega. Kwento ni Arlene Tompong, agad silang nagtakbuhan palabas ng kanilang bahay kahapon kasama ang kaniyang anak at asawa na mabalitaang nasusunog ang katabi nilang warehouse. Tapos nung nakita ko na may sunog, nag-FB live pa ako. Tapos nung nakita ko na medyo mainit na, lumalabas na yung apoy sa pader, tsaka marami na nagpuputukan, sumasabog. Doon na ako baba na kaming mag-ina, lumabas na kami. Sa bihis ng pagkalat ng apoy mula sa bodega, nagmamadali ang mga residente na makalikas kaya't wala silang nabitbit na mga gamit. Wala kaming nadala. Nagulat na lang po kami nung sa taas po may biglang usok po. Tapos itim po siya agad hindi siya yung light. Dark talaga siya na itim. Tapos maya-maya po, mga 12:45 po nangyari yun. Siguro mga 12:50, 12:55. May mga nagtatalsikan na po kaming naririnig. May mga pumuputok-putok na po.
Pansamantala namang nanunuluyan ang higit 200 pamilya sa mga evacuation centers at hiling nila sa pamahalaan na makabalik na sila sa kanilang mga tahanan. Paano kami magsisimula, ganun. Tas ni Ultimo Pantit, mga wala kaming bit-bit, kundi pamilya lang namin. Hindi namin alam kung may bahay pa kaming babalikan. Kahit tsinelas wala kaming dala, talagang tumakbo talaga kami. Nilinaw naman ni Mayor Gatchalian na walang mga residente ang nadamay sa nangyaring nasunog at pinalikas lamang ang mga ito bilang pag-iingat. We just evacuated because of precautionary. Wala hong nasunugan na bahay. Ha? And if ever man, baka pwedeng at least partial muna, makabalik yung iba because nga worried sila about their belongings and yun po yung gusto ng mga tao, gusto na ho nila makabalik ASAP. Sa ngayon, hindi pa rin alam ng mga otoridad kung ano ang pinagmulan ng sunog sa nasabing bodega. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa kapapasok na mensahe po mula sa Public Information Office ng Valenzuela City, under control na ang sunog sa bodega dakong alas 5:37 ngayong hapon. Samantala, posibleng umabot sa 5.3 hanggang 6.1% ang maitatalang inflation rate sa bansa para sa buwan ng Setyembre ngayong taon. Base po yan sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nauna nang bumili sa 5.7% ang naitalang inflation rate sa bansa Agosto ngayong taon. Ayon sa BSP, kabilang sa factors na inasahang makapagpapagalaw sa inflation rate ay ang mataas na presyo ng langis, gayon din ang kuryente at iba pang agricultural products. Samantala, posible naman magkaroon ng panibagong rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng Department of Energy, maaaring bumaba ng 10 hanggang 20 sentimos o posible rin na walang maging pagalaw sa presyo ng diesel, habang nasa 1 peso and 60 centavos hanggang 1 peso and 19 centavos ang posibleng maging bawas sa presyo ng gasolina. Samantala, nasa 40 hanggang 60 centavos naman ang inaasahang rollback sa presyo ng kerosene. Plano ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na gawin ng permanente ang zipper lane sa Katipunan Avenue bilang solusyon sa matinding traffic kapag rush hour. Ayon po sa MMDA, naging positibo naman ang feedback ng mga motorista. Bukod sa zipper lane na inilagay sa southbound lane ng Katipunan Avenue sa tapat ng Ateneo de Manila University, plano na rin umanong lagyan ng zipper lane sa kabilang bahagi ng kalsada sa susunod na linggo. Nakita naman po even ng parents ng ibang estudyante, maraming magandang feedback at nakita naman nila. Isa sa pioneer car brand sa bansang China, nag-aalok ng alternatibong pagpipilian para sa mga naghahanap ng compact crossovers. Sama-sama nating kilatisin ngayong linggo sa Manibela. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Tumitindi na nga ang kompetisyon pagdating sa car brands sa ating bansa. Tulad lang ng ating Manibela featured crossovers na European-inspired ang interior design principles nito. Ang update po sa CS35 2021 model to 2023 model is this one po. Itong front positioning headlamps with the Obsidian Rock-inspired grille. Bukod sa looks ng Chang'an CS35, kamusta naman kaya ang performance nito on the road? Sa performance naman ni CS35, the power of 160 horsepower at 260 Newton meter of torque, masasabi ko na itong sasakyan na to is talagang makakalaban sa market. Sa halaga nitong mahigit 1 milyong piso, gaano naman kaya kasulit pagdating sa safety features nito? Equipped din siya ng 6 airbags sa safety features, at the same time adaptive cruise control siya. Tapos ang pinakamagandang features dito is yung 360-degree view camera na pwede nyong i-record. Hindi nyo na kailangan ng dashcam dito. Siya na yung magsisilbing dashcam across 360-degree view camera.
Bukod sa Chang'an CS35, isang kaabang-abang ding mapanood sa Manibela ay ang test drive feature ng kanilang Chang'an CS55. Dito naman, integrated adaptive cruise control. So, ang advantage nung dalawa na yon, si integrated adaptive cruise control kasi pinagsama niya na yung autonomous braking system tsaka front collision warning sa isang model, kumbaga. Tapos, pinakamaganda, bukod sa 360-degree view camera is yung voice command. Narito na kaya ang hinahanap ninyong advanced features sa isang sasakyan? Panoorin ang full episode ngayong linggo ng umaga sa Manibela. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ang breast cancer sa pinakakaraniwang sakit sa kababaihan, kaya't pinapaigting ang early screening upang maagapan ang mga posibleng paglala nito. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Ayon sa datos ng World Health Organization, umabot sa 685,000 ang mga namatay sa mahigit 2 milyong na-diagnosed ng breast cancer sa mga kababaihan sa buong mundo. At isa rin ang breast cancer sa pinakakaraniwang sakit na cancer sa Pilipinas na umabot na sa 27,163 ang mayroon nito. Kaya't napakahalaga na umpisahan sa mga simpleng lifestyle changes upang makaiwas sa risk factors ng breast cancer. Yung breast cancer risk reduction. So, itong sinasabi, pinapahinaw niya, huwag silang uminom ng kape, tsokolate, cha, at Coca-Cola. All of them contain caffeine, and if you do that, that sometimes helps reduce the incidence of breast lumps, and it makes follow-up very, very easy. At hindi masyadong nag-worry at nag-aalala yung mga pasyente, no? At mga simpleng payo, simpleng gawin, no? Stress management is another thing that I should emphasize. Yung mga, pag na-stress, tanggalin nyo, palitan nyo yung stress. Kaya't laging payo ng eksperto na huwag hintayin na magkaroon pa ng mga sintomas bago magpatingin sa doktor. Dahil mas mahalaga ang early detection upang malaman ang mga dapat gawin at hindi na umabot sa mas malalang kalagayan at mauwi sa kamatayan. Absolutely not. Pero huwag kayong maghintay. Don't challenge Mother Nature, no? Huwag kayong sabihin, Mother Nature, maghintay ako ng 1 taon. Anyway, may mga bagong gamot na dyan. No. Early detection treatment, the only way that you could really get away with the breast cancer, no? Madali pong gamutin, murang gamutin, basta magpatingin lang po kayo. And don't wait for symptoms. Huwag kayong maghihintay na may bukol na. Huwag kayong maghihintay na masakit na. Huwag kayong maghihintay na dumudugo na. Lumalabas na dito yung monster sa breast niyo. Basta kayo, 35 years old, magpa-baseline mammogram kayo, pag the minute na meron ng lump, meron ng bud na lumalabas sa lipo nyo, kahit na 13, 14 years old kayo, magtuto kayo mag-do your breast self-examination. Alamin ang iba pang dahilan kung ano ang mga dapat isaalang-alang para makaiwas sa sakit na breast cancer. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po. Alam nyo ba na ipinagdiriwang ng Google ang kanilang ika-25th year? Alam nyo naman na karamihan sa atin ay nagpupunta po sa Google upang mag-search ng kung ano-ano. Halos lahat nga yata ng tanong natin nasasagot ni Google. Pero hindi nyo ba na itatanong meron kayang hindi alam si Google? Opo, meron siyang hindi alam. Actually, anumang bagay na hindi na input sa web, hindi po alam ni Google. Hindi rin alam ng Google ang mga restricted at private information na kailangan ng authentication. Hindi rin alam ni Google ang mga non-digital at non-public information. Hindi rin alam ng Google ang mga unpublished research kung hindi ito publicly available.
At maging mga personal thoughts at experience, wala rin pong kaalam-alam si Google. Hindi rin alam ng Google ang mga future events o mga bagay na hindi pa po nangyayari. Bagamat halos lahat ay pwede mong ma-search sa internet, maraming bagay ang hindi pa din alam po ng Google. Alam niyo pa kung ano hindi niya pa alam. Hindi niya alam kung mahal ka rin ng crush mo. Ikaw nga, di mo rin alam, di ba? Biro lang po. Sana po may natutuhan po kayo. At laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. O yan. Naabangan ko talaga yung Hugot Friday ni Mon eh. Oo, nagkanda, yun, ito na. Ba't wala si Mon? Di ba live si Mon? Ayaw malaman kung... Ay, malaman? Kasi baka alam ni Google kung sino crush niya. Oo nga eh. Tatanungin ko pa naman siya kung alam niya ba kung sino yung mga nabigo at Nabigo? nakabangon. Nabigo, nakabangon. Alam ba Kung ni isa ba Google siya yun? doon? Yun nga, baka hindi niya... Siyempre baka hindi alam- niya alam yun. Alam ni Google kung paano makabangon. Okay. Sige, sige. Ayaw mo na si Mon, ayaw niya magpatanong. Ito na po tayo sa ating mga kauhiserong Pinoy. Hingil po sa usapin sa floating barrier po na nilagay ng China na tinanggal na po ng PCG. Sabi po ni Aurora Sarmiento, manindigan tayo laban sa kanila, sa China. Tayo ang may karapatan dyan. Siyempre, Pilipino po si Madam Aurora eh. Hanggang ganun ang nararamdaman niya. Yan. To, mainit pa rin pong issue tungkol sa West Philippine Sea. Salute PCG sa paninindigan at paglaban sa ating territory. Huwag matakot kung tutuusin, sila ang intruder sa ating bahura at EEZ. Ito naman, hingil sa smog forecast, balita ni Ray Pelayo kanina. Sabi po ni Guillermo Jr. Roa, kung hindi lang tayo mahirap na bansa, mas maganda may sarili tayong GPS satellite para din sa meteorologist natin. Kaya naman natin bumili nun, di ba? Yung GPS na tinutukoy niya parang yung makakatukoy kung merong... Pero meron tayo nun, di ba? Yung Oo. pang-measure ng Kain natin gaano yun. ang karami ang pollutants, kung nakakalason ba yung hangin. Meron tayo sa DNR. Kinakalibrate lang yun yata, hindi gumagana yung iba. yun Ayusin lang. Kasi sa ibang bansa may daily update niyan eh. Di ba? Pagka may haze, Meron, bibigyan ng warning yung mga tao. O ngayon, May mag-ingat kayo, forecast nga mag-mask naman kayo. sila. Oo, maganda yan. Maganda yung dapat magawa ng DOST yan, di ba? DNR. Hindi, kasama rin yung DOST dyan pagka, di ba? Sa mga ganyang bagay, sa mga forecasting, di ba? Sige. Sino pa? Ito po, shout out po tayo sa ating mga kausi. Kalajaz Lasala, Juliana Castillo at Belly Joe Armstrong. Yan. Gayon din po kay Ruben Hamora, si Teresita Belia, si Mingfe Ondoy. Yan. Salamat po sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik sa UNTV News and Rescue. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 25 at 21 na nagsasabi, kung ang iyong kaaway ay magutom, bigyan mo siya ng pagkain na makakain. At kung siya'y mauhaw, bigyan mo siya ng tubig na maiinom. At yan na naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po at happy weekend!